Nako, dito sa video na to, pag-usapan ho natin ha, ang obserbasyon nitong si Attorney Salvador Panelo sa panunood niya ng live sa impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa Senado. At dito rin ho sa video na to, si Bay, meron hong ika nga na obserbahan din dyan sa nangyaring trial na yan. Kaugnay siya pagsasalita nitong si Luistro at nitong si Ligutan. Lugitan, hindi ho natin alam ang pangalan. Basta yan ho yung mama na maraming nagsasabi sa social media na di umano sumisinghot din. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo yan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin ito si Bay, tapos punta ho tayo dito kay Attorney Panelo. Game! Mali si VP Sara Duterte. Yan. Hindi bloodbath ang nangyari. Ang nangyari ay laway bat at sipon bat. Laway. Kadiri no. Kadiri no maging sa pagsasalita nito mga siraulo na to. Lumalabas ho ang kanilang mga nakakadiring gawain. Kung hindi siya gilid ng bunganga nitong si Luis to, may tumatagas na kulay puti na hindi natin malaman. Yung kay Ligutan naman, yung ilong ho niya bumabaha ng sipon. Kasi po, sinipon at naglaway po ang mga nag-uusig sa kanya dahil wala pong maipresentang sapat na ebidensya. Puro pang papamedya lang ang ginawa. Nagpakit lang sa media at wala namang sapat na ebidensya para si VP Sara Duterte ay ma-impeach. Kaya mali si VP Sara Duterte. Hindi bloodbath ang nangyari, kung hindi laway bat at sipon bat. Laway bat at Mali sipon si bat. VP Sara Ayun naman pala. Eto matindi ho dyan mga kababayan. Meron hong naispatan dyan sa trial nitong si VP Sara na kung saan habang abala ang prosecution at ang defense sa kanilang paglalatag ng argumento at kontra-argumento, meron hong isang senador na busy sa kanyang cellphone. Hindi ko alam kung ano ginagawa nito. Nanonood ba to ng Itbulaga? Pinapanood ba niya si Joey De Leon? Gusto niyang matawa? Hindi ho natin alam mo kung sa House of Representative habang nagsisession merong nagsasabong o nag-i-scatter o kung ano man ang ginagawa nila dyan o nanonood ng bold. Pambira no, kakaiba ho talaga yung mga politiko sa Pilipinas. Sa Senado naman ho, habang nag-impeachment tayo, di ba, forthwith, ang tagal yung hinihintay yan, dapat yung mata nyo din yung kinukurap. Yung tenga nyo, hindi nyo sinasara. Kung 10 oras yung pagdinig o yung trial na yan, 10 oras ka din nakatanga. Di ba? Ito kasi si Tuta Soto kung ano ang pinagagawa sa buhay niya eh. Ang tagal yung hinihintay niya kung may forthwith ka pang nalalaman. Ito ang ginagawa niya. Thank you, Your Honor. Oh. Ano ba tinitingnan mo dyan? Ano ba yan? Mga sexing babae? Hindi ko alam ha. Nagtatanong ako dito. Hindi ko siya inaakusahan ng kung ano-ano. Pambihira naman o. Yan o, tingnan niyo naman yan. Ano yan? Hindi pa makapag-decide. Tapos yan, babalik niya. Babalik mo na naman. Ano ba yung babae o lalaki? Ano ba yung brand ng maleta? Ako, hindi ko alam ha. Hindi ko alam kung anong tinitignan dito ng mama na to. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Lakihan ko para kahit paano ma-appreciate natin yung ilinabas na kumakalat ngayon ho ito sa social media eh. Di ba forthwith itong Tuta Soto na to? Forthwith ka ng forthwith, walang yaka nung nag-umpisa magsi-cellphone ka lang pala. Walang yaka. Ito, tignan nyo. Thank you. Ayan. Yan ho. Ganyan kasarado ang utak nitong mga ibang senator judge natin. Di ba? Pagka defense na nagsasalita, ang ginagawa ho niya, nagsi-cellphone na lang. Ganyan na lang. Di ba? Patingin-tingin na lang ng mga kung ano-ano dyan sa social media kasi meron dyan kumikending, meron kumakain, meron nagluluto. Alin ba dyan ang pinapanood mo? Mga sexing babae, nagluluto. Next time kasi harap mo na sa camera depends na magsasalita. Ito pag gagawin ko habang nagsasalita kayo. Ayan tingnan mo naman. Dahil defense ba nagsasalita, ganyan ginagawa mo, Tuta Soto? Mga kababayan natin sa PH Update, ano masasabi nyo dito? I-comment nyo sa baba.
Pero pag kayo nagsasalita yung prosecution, nakatanga siyang ganito. Oh. Yung tipong di pa siya kukurap. Oh, pambirang yan. Ano yan? Oh, yung siligutan yun. Oh. Okay ka na po. Parang putbula tayong ano na. Hindi malinaw ha. Hindi ko malinaw kung ano. Pero ito sigurado dito. Kasi hindi ko kayo makakagawa ng dalawang bagay sa magkaparehas na pagkakataon. Ika nga, ang utak natin nakadesign sa iisang task lang. Pag nag-multitask ka sa ayon sa gusto mo, kahit na alam mo na meron kang gagawin, kailangan mo mag-focus dun sa nakaharap sa'yo dahil doon nakadesign ang utak natin. Siguro special tong si Tuta Soto. Habang nag-i-scroll siya, yung tenga niya naka-focus dun sa... Hindi kasi pwede yun eh. Dapat meron kang tenga at saka mata. Dapat coordinated yan. Hindi pwedeng ano lang yan. Kunyari, halimbawa, ito. Habang nagsasalita ako, meron lumalabas sa bibig ko. Kung ano-ano tinitingnan ko dito sa screen. Hindi ko pwede. Dapat nakafocus ako doon sa tinitingnan ko at kung ano yung pumapasok sa tenga ko para ma-execute mo na maayos kung anong gusto mo sabihin. Ngayon, itong si Tuta Soto, dito pa lang makikita na natin na hindi ko talaga siya interesado kung ano ang sasabihin ng defense. Oh, interesado siya kung ano ng mga bagong feed sa social media niya. Oh, ano yan? Dapat kasi bawat minuto, bawat segundo, nakapokus kayo sa demeanor ng witness, 'di ba? Kung ano ang kung paano magtanong ang defense, kung paano magtanong ang prosecution. Hindi hira. Sayang ang sayang talaga ang bayad dito kay Tuta Soto. Yan na nga ba sinasabi ko. Kaya next election, kung sakaling tumakbo man ditong Tuta Soto na to, kung baka may boboto pa dito. Good luck na lang. Baka naghahanap lang siya ng magandang model na maleta, yung matibay na maleta, no? Baka may paparating siya travel, di natin alam. Di ba? Yun lang naman dahilan dyan eh. Rekta tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Game, interview ito ng SMNI Special Coverage. Attorney po ito kasama si Dade. Nasa ere ka na. Sir. Opo, nasa ere na po tayo. Attorney, ano ba ang assessment ninyo lalo na dito sa pangatlong araw po ng impeachment trial? Kahapon, saka kanina, akala ko nanonood ako ng impeachment trial. Yung pala, ang pinapanood ko ay propaganda proceeding. Propaganda proceeding. Naku po yung sinasabi ko. Itong presiding officer, pumapayag na magpropaganda yung kabila, yung prosecution. Propaganda Tanda mo proceeding. kahapon di ba, nag-o-object na nga yung defense. Bakit ka magbibigay ng narration mo rito? Magpresenta ka ng testigo mo. Ito namang presiding officer, pinayagan at sabi niya, magruruling lang ako pagkatapos kong marinig. Kung hindi ba naman siya, hindi narinig na ng lahat ng tao, ba't ka pa mag-rule kung tatanggalin mo? Hindi, narinig na ng buong Pilipinas. Wala, talagang mahina. Mahinang klase. Now, pangalawa, alam po ninyo, yung testigo, Tayo sang-ayon doon sa obserbasyon na yon itong si Atty. Salvador Panelo. Paano nga naman yun napanood na, narinig na ng sambayan ng Pilipino kung ano man ang kabalbalang gustong sabihin itong mga prosecution na to, yung pagpupropaganda nila. Dapat doon pa lang ika nga banatan mo na kagad, wag mo na pahintulutang mangyari ang kabalbalan nila na yan, di ba? ng prosecution, hindi ko maintindihan ba't nila prinisinta. Yan. Kasi yung presentasyon ng testigong yun, hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa, wala akong narinig na may kumontra. Doon sa video, kasi ang pinag-uusapan ng presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito magbabalidate, mag-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yun? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yun? Wala. Tanungin niyo ang defense. Wala. Madalit sabi, it's a useless witness.
Useless witness. At pag prinisinta mo pa yan, Oh. baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa Dispaligado. investigasyon. Oh. Ito namang sa defense, hindi rin nagtaka lang ako kung bakit naman. Kasi pwede naman, since they're not questioning the existence, the authenticity, and the contents, bakit hindi na lang sila nag-agree? Pwede naman kasi yung stipulation of facts. So, ito, huwag mo nang ano yung testigong yan. Kung authenticate lang, hindi naman namin kine-question yung existence pati yung contents. Kasi ang issue lamang, yung bang mga pahayag niya ay babagsak sa isang impeachable offense o isang krimen. Hayaan na nating panoorin ng mga judges at sila ang magbigay ng kanilang desisyon. Kasi ang pinupunto lang naman ng defense, hindi yon impeachable offense. Hindi rin yung krimen. At yun ay hindi pagbabanta. It's not a threat. Kasi conditional na, hypothetical pa. At si Chief Presidential Legal Counsel, the late Juan Ponce Enrile, pareho ng opinion namin. Nagbigay na siya ng opinion dyan. It's not a grave threat. It's not a threat. Kasi conditional nga eh. So madalit sabi, bakit pinagpipilitan nyo? Kasi nga, sinisiraan nila si Inday Sara. Ano po ba? Bakit ba nagkaroon ng ganong mga pahayag si Inday Sara? Kasi kung titingnan nyo, may tanong ng isang vlogger, paano po yung Vice Presidente? Nanganganib ang buhay nyo? Talagang may threat sa inyo? At totoo naman, matagal niya na sinabi yun, di ba? At talagang pinag-iinitan siya. Kaya sagot niya, huwag kayong mag-alala. At ako, pag ako'y napatay, may kinausap na ako. Ibig kong sabihin, ang ibig niya sabihin, pag ako pinatay, ako'y humihingi ng saklolo sa inyo, taong bayan. Eto ho, mga pumatay sa akin, ganti nyo ako, bigyan nyo ako ng katarungan. Yan. Yun o, sumbong ni Inday Sara yun. Hindi yung pagbabanta yun. Hindi Kaya lang, pagbabanta dahil yun. nga gusto nilang siraan, pinalabas nila na nagbabanta at kung ano-anong mga inilalabas nilang ebidensya. O kagaya kanina, tinatanong sila ng isang judge, magpipresenta ba kayo ng ano? Ng tungkol doon sa assassin? Ang sagot ko ay prosecution. Ha? Samantalang kahapon sinabi nga ng isang senadora, di ba? Sabi niya, wala naman kayong ebidensya na mayroong assassin. Ano ba talaga ito? Ba't yung pinipresenta yan? Ito ba? Impeachable offense ba ito? O sa tingin niyo ba, ito ay masamang asa lang ng Vice Presidente? O madalit sabi, kung meron silang ipipresentang assassin, gawa-gawa na naman nila yon. Hindi po ba? Ever since, wala naman talagang ano lang yun Isang emosyon na pagpapahayag ng panganib sa buhay niya at nananawagan siya ng saklolo sa taong bayan. Yun o yun. Attorney, doon po sa kanina, nabanggit na hindi siya yung offended party. Bakit daw ang NBI ang maghahain ng reklamo na question din na hindi affidavit mismo ng offended party ang inilagay doon, kundi yung mga statement lang, yung mga pahayag lang po ni na Marcos Jr., First Lady at ng dating speaker. Nung una, hindi ito agad tinanggap ng DOJ, pero kalaunan tinanggap din. Ano po yung masasabi niyo po dito, Attorney? Meron bang affidavit yung tatlo na sinabing pinagbabantaan niya? Wala po. Hinugot Meron ba? lang niya. Na Based lang. present prosecution? Opo, hinugot lang daw doon sa mga statement kasi naglabas na mga Wala, statement. hindi ba? Walang affidavit, walang Opo, sinumpang wala po. salaysay. Opo. Madalit sabi, yung tatlong pinagbabantaan hindi nagreklamo. Kung yung mismong tatlo hindi nagreklamo, paano ka magkakaroon ng kaso? Ibig sabihin, pati sila hindi naniniwala. Otherwise, sila mismo ang nagdemanda kay Inday Sara. Pero dahil nga gusto lang nila ng siraan sa mata ng taong bayan, yun ang ginawa nila. Inutusan nila ang NBI. Ito namang NBI, sumunod naman. Opo. Attorney, huli na lang. Ito bang Article 4 tungkol sa grave threat? Ano bang may tuturing mo bang pinakamalakas ito o among sa apat na 4
yung 4 na articles of impeachment, ano yung pinakamalakas po sa inyo, kung meron man? Yan. Walang malakas. Wala silang kaso. Whether number 1, number 2, number 3, number 4 na articles. The fact alone na yung number 4 ang inuna nila, ibig sabihin wala pa sila, naghahanap pa sila mga testigo doon sa 1, 2, and 3. At itong testigo pa dito sa number 4, wala naman saysay. Kasi hindi naman kine-question. Yung mismong video na lumabas, hindi naman kine-question na hindi nagsalita na gano'n si Inday Sara. Ang pinupunta ng depensa, tingnan nyo ang context, hindi threat yun. It's hypothetical and conditional. But as I said, in all my interviews sa programa ko, ang underlying objective talaga na nasa kapangyarihan ngayon ay siraan at i-disqualify si Inday Sara bilang kandidato sa Panguluhan sapagkat siya ang pinakamalakas. Kasi siya ang sagabal sa pananatili sa kapangyarihan ng mga nasa Adik. pwesto ngayon. Adik. Dapat, Atty. Panelo, adik. Yan the term of 2020. Yun lang naman yun. Alright, attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa lahat ng inyo pong mga supporters at supporters po ng mga Duterte na nakasubaybay po ngayon. Wala na akong mensahe kasi sinabi ko na lahat sa mga tanong nyo eh. Attorney, maraming Ayun. Ngayon, syempre, dahil wala na siya mensahe, tutuloy tayo sa... Tuloy tayo sa programa niya. Itawag kay Panelo. Itawag kay Panelo number 1. Ang alala siguro ito si Atty. Panelo, may lusot siya kay PH. Wala. Nabitin eh. So pagka nabitin, ituloy. O dito tayo, game. Magandang araw din sa mga kababayan natin sa lahat ng panig ng mundo. Ngayong araw ng Huwebes, ikasyam ng buwan ng Hulyo taong 2026. Ayan. At para naman po sa ating mga kababayan na nais magtanong kay Atty. Sal o magkomento sa ating talakayan ngayong umaga, ay maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe o tumawag sa ating mga hotline. Sa call hotline natin na 0917-657-1026 o sa ating text hotline na 0935-643-7538. At syempre, live na live tayo napapanood sa ating mga social media channels and pages sa YouTube at Facebook. Kaya maaari nyo lang pong ipadala or i-drop ang inyong mga comments sa ating live stream chat box. Game. At ayan po, Atty. Sal, Bahala na agad. kahapon ay temporary muna nagtapos yung impeachment trial day 3. At well, marami pa rin ang nag-aasam or naghahangad na dumating si VP Sara. Pero sa ikatlong araw ng pagdinig ay wala nga doon si Vice President Sara Duterte. Kaya alamin natin ang ulat na ito mula kay Jason Rubrico. Yan po, Atty. Sal, yung aktibidad ni VP Sara kahapon. So, ano po masasabi ninyo sa part na hindi nila pala alam yung naihain pala na petisyon sa Korte Suprema kahapon, Atty. Sal? Di ba yung mga kaibigan mo ang hihiling ng mga mag-aay ng kaso para sa publisidad. Hindi nagpapaalam, hindi nagko-coordinate. Mahihiling lang talaga. Kaya mo na sila. Sakit na nila yun. Sakit na. Okay, Atty. Sal. Sa iba na talaga mga itong si Atty. Panelo. issue at Ito si Atty. Panelo, malakas bumanat. Atty. Sal. Ito, tinawag na pahamak at useless witness ng isang abogado ang testigo ng House Prosecution Panel sa unang 2 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin kung bakit at sa report ni MJ Mondehar. Atty. Sal, would you like any other comment po bukod po sa naging interview po sa inyo kahapon sa live coverage po natin? Ang hindi nasabi diyan ng nag-report. Yung ano ba talaga ang issue doon sa mga pahayag? Ang issue ay whether or not yung mga sinabi niya ron ay babagsak sa impeachable offense or crimen. Yun ang pinag-uusapan doon. Kaya hindi kailangan na i-authenticate mo pa dahil wala naman nagki-question doon eh. Kaya sinasabi ko, useless para sa inyo yun. At useful sa kabila, sa defense. Bakit kanyo? O tingnan nyo sa investigasyon. Pagdating doon sa investigasyon, pamali-mali ang mga sagot niya.
ang natatandaan kong pinaka-importanting sinabi niya na pabor sa depensa, tinatanong siya kung ano bang tingin niya doon sa pagbabantang tinatawag. Ang unang Conditional, sagot oh. niya, ang unang sagot niya, conditional. So, Yung kay Alan Cayetano. Madali sabi, kung conditional, hindi threat. Di threat. Pagkatapos sa bandang uli, sabi niya, absolute threat daw. Oh, Okay. paiba-iba na sa paiba-iba. Useful yun kasi yung testigo mo, maliban pa sa yung kanyang pag-authenticate, hindi naman kailangan yon dahil wala namang nag-question sa authenticity ng video. Nagdadagdag pa siya ng impormasyon na makakasira sa prosecution. Pangalawa, gaya ng sinabi na po natin ng isang araw, itong precise Saka yung taga-NBI masyadong halata na anti-Duterte. Anti-Duterte ho siya. Aminin niya at hindi galit siya kay BP Sara. Di ko alam kung ano ginawa sa kanya ni BP Sara kung bakit. Hindi, dating. officer, Oo. pinapakita niya yung kulay niya. Kung hindi man ang kulay niya, ang kawalan niya ng kaalaman sa procedure bilang presiding officer. Kasi Yan. pinayagan niya na magpropaganda ang prosecution. Yan, dapat Kasi bawal sa pala yun. trial, sa paglilitis, kinakailangan ang pamamaraan ng pagpapatunay mo ng iyong akusasyon ay sa pamamagitan ng testigo at hindi sa pamamagitan ng pagtatalumpati. Itong abogado, palibasa, pagkakataon niya na makilala siya. Puro paporma ang ginawa niya. Puro talumpati, puro paninira. Tapos objection ng object kahit na wala namang basis ang objection niya. Kasi nakatutok ang camera sa kanya. Kailangan pagpakitang gila siya, palagi niya ang mukha niya nasa screen. Yan. Yan ang nangyari kaya sinabi ko. Akala ko nanonood ako ng impeachment trial. Yung pala propaganda proceeding pala yung pinapanood ko. Ito naman si presiding officer, si Escudero. Aba, nag-object na depensa, mali po yan hindi naman tama yung gagawin niya at magtatalong-pati ba yan dito. Sabi ni Escudero, hindi, pakinggan muna natin, saka ako magruruling. Kung dapat na, hindi karapat-dapat ito mga sinasabi niya, Yan. tinamaan ka ng magaling. Tinamaan ka ng Tinarinig na magaling. buong bansa. Kaya nga narinig ng buong bansa. Oo. Saka ka magruruling. Kaya ngayon, siguro nakita niyo yung kamalian niya kasi may nagpuna sa kanya. O sabi niya tuloy, hindi, pagbigyan natin naman yung depensa magpropaganda. O kaya, naging propaganda ang labanan. Actually, Attorney Sam, Alam po ninyo, marami nagtatanong sa akin. Kaya nga laban namin si Gatchalian, ang presiding officer, at na talagang sinabi niya na nga, ilang beses na siya magpipreside. O nga, bakit daw pinalitan? Bakit naman hindi papalitan? Tingnan mo yung ginagawa ni Escudero. Bias na bias Kasama ng prosecution Abogado yata ito ng prosecution Kasi si Escudero madaling makontrol. Kita niyo naman, bumaliktad na nga itong si Gatchalian, hindi nila makokontrol independent minded to Kaya, ang... Ikaw no. Ito naman si Atty. Panelo, independent-minded, naggugunchilyo dun sa gilid. Nagluluto na samji, pambihira naman niya. Pambihirang, sana all independent-minded. Ano naman Petrang Garapata, nagsasamji siya dun sa gilid. Paano hindi siya independent-minded lutang siya habang nangyayari lahat ng kaganapan niya sa trial. Lutang siya. Independent yung utak niya kung saan nagpupunta. Yun pala definition ng independent. Pambihira. Ang aking mungkay sa Senate President, ikaw po ang Senate President siya. Yan. Kailangan pagsabihan mo yung presiding officer na hinihalal ng mga kasama mo. Na dapat siya ay walang kikilingan. Dapat tama yung mga ruling niya. Kasi mamantsahan ninyo yung impeachment trial. Pagdududahan kayo at yung anuman ang magiging resulta niyan, lalo na kung conviction, magagalit sa inyo ang taong bayan. ngayon nga, Attorney Sam, nagagalit na nga sila dahil pa lang dun sa part na palaging nag-o-object yung lawyer ng prosecution team kaya hindi na natutuloy yung mga tanong ng panig ng depensa, Attorney Sal. Lalo pa kaya kung kasi nga,
pagkakataon niya na yung nakatutok ang camera sa kanya pala. Objection, dito, mga ganito. Ngayon lang yata na napanood sa TV yung mamang yun eh. Kaya pagkakataon ko na ito. Kaya nga. Ito kasi si Atty. Panelo, palagay ko kung kasama sa defense team to, kahit aning kaso dyan ng ano mo, ilatag mo sa kanya, talagang lalamunin niya ng buhay ang mga ano na yan. Pero merong strategy and defense at hindi ho tayo, let's stick to the plan, di ba? Kung may plano yung mga siraulo sa Malacanang, meron din hong plano ang depensa. At ayaano natin simulan siya si Atty. Sheila Sison diyan sa impeachment na yan. Hindi naman magiging, hindi naman itatalaga yan ng napakagandang, napakalaki at premyado, kilala na law office na na kinuha ni VP Sara para dumipensa sa kanya diyan sa impeachment trial na yan. Kung hindi mahusay si Atty. Sheila. Ayan natin kumano yan si Madam Sheila. Si Atty. Sheila Sison. Meron silang wala hong nakuhang araw ang prosecution. Kumbaga, di ba yung tag dito, Injustice Committee talagang bakbakan, mayat maya merong grandstanding. Dito parang pinabagal na tempo ng Injustice Committee. Okay, pinabagal na tempo. Ginawa yung sa Senado yung Injustice Committee na pinabagal ang tempo at merong iba na yung pumupukpok sa martilyo. Pero ang bottom line dito, wala akong kaibahan yan doon sa Injustice Committee. Yun lang naman ho yun, mga kababayan. Ayan. Nagulat pa siya, Atty. Sal, dahil na trending daw siya. Anyway. No. Sabihin mo sa kanya, tuwan-tuwa siya. Ayan. Sa iba pang issue, Atty. Sal, sa ikatlong araw nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito nagpaalala yung Senate Impeachment Court sa magkabilang panig hinggil sa pagbibigay ng mga pahayag na maaring makaapekto sa nagpapatuloy na paglilitis. Si Angel Pastor magbabalita. Itis. Sal, ano pong masasabi nyo sa ginawang pahayag ng presiding officer regarding sa pagbibigay ng mga pahayag na maaring nga makakaapekto sa buong paglilitis? Unang-una, hindi siya dapat talaga presiding officer. Masyado siyang biased. Tingnan mo, yung sinasabi niya, i-delete ko man. Nasabi na. Yeah. Ikaw nga ang pumayag eh. Kung hindi ka pumayag na magsalita, magtalumpati yung prosecution sa isang tanong ng senador na hindi naman yun ang dapat nasagot, pinayagan mo eh. Ikaw ang may kasalanan. Huwag mong itatapon ng sisi sa iba. Hindi ka marunong mag-preside. Yan ang katotohanan. Hindi ka marunong mag-preside. Nako, galit na tong si Atty. Panelo. Yan. Pangalawa, alam po ninyo, yung pag-limit, nililimitahan nila ang mga senador judges na magtanong sa 2 minuto lang, Jesus Mariosep. Hindi ko malaman kung saan nila nakuha yun na dapat ganun. Hindi mo po pwedeng tigilan ang senador at judge. Senador judge. Bakit kayo? Mga huwes kayo eh. Hindi ho ba, tingnan nyo ha, bibigyan ko kayo ng halimbawa sa Supreme Court. Hindi ba kadalasan, o hindi naman kadalasan, may mga lumalabas na hearing sa Supreme Court. 15 sila. Nakakita na ba kayo doon sa isang justice na nagtatanong na nilimit niya ang sarili niya sa 2 minuto? Umaabot pa nga ng kalahating oras ang pagtatanong eh. Bakit? Kasi kailangan na dapat ang bawat judge senador ay magtanong kayo para hanapin yung katotohanan. Hindi kayo dapat pigilan. Whether ang tanong nyo, kasi sinasabi niya, hindi, baka ang tanong mo magpe-prejudice. Hindi. Kahit na ang tanong mo na parang lumilinya kang kakampi ng prosecution o kampi ng defense, okay lang yan. Kasi naririyan naman ang bawat panig na po pwedeng sumagot sa mga tanong mo at sabihin na, teka ho, pero hindi naman masama like yung si Ontiveros. Hindi yung totoo na gaya ng obserbasyon ng isang senadora na yung tanong na yun, mali. Kasi ang tanong niya, ang ganda nga ng tanong niya. Ang tanong niya, hindi niyo naman naprobahan na nagkontrata ng assassin. So, ano ito? Ano itong presentasyon mo? Ito ba ang testigo ito? Magpapatunay ba ito na meron ngang pagbabanta?
na ito ay isang impeachable offense? O ito ba, ano ba ito? Ito ay masamang asa lang ng president, ng vice presidente. Tama. Hindi yung masamang tanong yun. Magandang ang tanong yun eh. Bakit mo Yung naging tanong nitong si Risa. Oo, pinuri ko rin siya dun sa tanong niya na yun. 'Di ba? Pinagkakamalan ko kung kakampi na ba si Risa o 'di ba? pagbabawal? Hindi mo po pwede kahit na ilang oras kayo dyan magtanong, basta hanapin niyo ang katotohanan. Mali ang rules na yan. That's why I suggested nung makausap ko si Senate President Gatchalian, sabi ko, mali ang rules ninyo. Eh mga judge kayo eh. Kailangan bigyan kayo ng lahat ng pagkakataon na itanong nyo ang gusto nyong itanong. Kahit na anong tanong. Kaya huwag kayong mag-alala kung ito parang kumakampi ka. Hindi huwag kalimutan yung kumakampi. Ang mahalaga, ano yung tanong mo at anong sagot para malaman mo yung katotohanan. O kaya, ayan ang problema kasi. Nilagay niyo si Escudero, lumalabas na ang kulay nito. Kasi bias. Bias. Parang Oo. nag-aabogado ka sa prosecution. Pumapayag ka Pumapayag sa eh. mga maling prosedimento. Bakit pinalitan si Gatchalian? Kasi si Gatchalian, medyo mahihirapan sila rito, independent-minded. So, hindi mo ito Independent-minded, naggagantsilyo sa kung ano-ano. First week pa lang, merong nagdo-doom scrolling, merong naggoganchilyo, merong nagsasamji, pambihirang impeachment trial to. makukontrol. Ito si Escudero, hindi ba? Bumaliktad na nga eh. O, dito. Masyado ho kasing hype, masyadong kumbaga overrated. 'Di ba? Yung masyadong hinintay ng ating mga kababayan, yung talagang napakatindi nung yung pag-hype nila pagdating sa impeachment trial court. Pagdating sa Senado, ilalatag namin mga ebidensya. Anak ng toko, yung isa nagdo-doom scrolling. Yung isa nagaganchilyo. Ano Kontrolado mo na. Ang katotohanan dyan. niloloko nyo kami. Maraming salamat at Attorney Sal. Sa iba pang sa iba pang issue, ipinagtanggol naman ng House Prosecution Panel itong paggamit nga ng mga photocopy documents sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon sa kanila, pinapayagan sa ilalim ng umiiral na rules on evidence yung paggamit nga ng mga certified photocopy basta walang question sa pagiging tunay nito. Samantala, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na maaring umabot sa Korte Suprema yung usapin kung sapat ba yung 16 na boto upang mahatulan ng isang opisyal sa impeachment trial. Pagdating po sa mga photocopy evidences, Attorney Sal, gaano po kahalaga na ang isang dokumento ay or tama po ba na kahit photocopy admissible na maging ebidensya? Unang-una, ano ba pinag-uusapan nila ng dokumento? Sabi ko nga, hindi nga mahalaga yung useless nga yung testigo yun, kahit ano pang mga tanong mo doon o whatever. Kaugnay doon sa authenticity, wala yun. Kasi wala naman nag-question ng authenticity nga eh. Bakit mo puprobahan na authentic yan? Authentic ito. Wala. Meron ba nag-question na hindi nangyari yun? Kaya na sinabi ko, ang tanong lang doon, yung bang mga pahayag niya ay sapat upang maging batayan sa isang impeachable offense o isang krimen. Yan ang tanong doon eh. Oh, ito naman si Lacson. Talaga kahit kailan talagang pasaway ito eh. Sinabi na nga ng saligang batas. Hindi dahil sinabi ni Escudero. Kaya nga, di ba, tanong sa akin ng isang anchor eh. Ikaw ba sumasang-ayon kay Escudero na 16 lang ang botong kailangan? Sabi ko, hindi ako sumasang-ayon siya sa akin dahil nauna ako sa kanya, matagal ko nang sinasabi yan. At hindi ako nagsasabi noon. At hindi rin siya nagsasabi noon. Ang nagsasabing 16 ang kailangan na yung konstitusyon na kailangan 16 ang boto, 2/3 noong lahat ng mga senador. Itong si Lacson, gusto nila babaan yung pundasyon, hindi na 24 kasi nakakulong na yung dalawa. Kaya kailangan babaan na rin. Hindi na dapat 16. Kaya gusto nila, gawin nilang 12, 14. Basta gusto nila babaan kasi nahihirapan sila doon sa 16. Gaya po ng paulit-ulit na natin sinabi sa programa natin. 3 lamang ang kalakaran
kung paano mo mababawasan yung 24. Number 1, mamamatay ang senador. Number 2, tatanggalin ang senador, in-expel. Number 3, kung siya ay nagbitiw sa tungkulin bilang senador. So pag yung tatlong kalakaran na yun nangyari sa sa sino man sa mga senador, mababawasan yung 24. O kaya yung 2/3 mo, mababago na. Pero dahil hindi naman, nakakulong lang, pero nandiyan pa siya, 24 pa rin. Itong si Lacson, gusto niya talaga i-convict si Inday nga. Galit na galit ka nung sinabi ko, pusakal ka kasi kantay Duterte, kaya bumoto ka ng conviction. No? Ngayon, dahil nahihirapan kayo dyan sa 16, gusto mo ibaba yung bilang. Yan. Halatang-halata kayo. Ayan. Samantala, Attorney Sal, itinakda nga ng Senate Impeachment Court sa susunod na linggo yung oral arguments kaugnay ng kahilingan ng prosekusyon na masapina itong ang mga bank at tax record ni na Vice President Sara Duterte ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio at ilang mga negosyo. Naghahain or maghahain din ng magkabilang panig ng kani-kanilang memoranda bago ang pagtinig. Inatasan din ng korte na humarap bilang testigo si dating OVP Chief of Staff Zulaika Lopez habang ipinagpatuloy ng depensa yung pagtatanong sa unang testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Alilong upang questionin yung kredibilidad ng kanyang investigasyon. At ito nga ay expected sa mga susunod na mga trial, Attorney Sala. Ano pong masasabi ninyo dito? Hintayin natin yung mga testigo. Mayroon mag-komentaryo na hindi pa natin narinig kung ano sasabihin ng mga testigo nila at kung ano nilalaman ng mga dokumento. Yeah. Ayan. Pero nag-i-insist pa rin sila doon sa Attorney Salha, doon sa BIR records na naibalik na nga sa BIR nung nakaraang mga araw. Ano yung box? Yes po. Dapat lang na maibalik yun dahil hindi nga nabuksan eh. Kung hindi nabuksan, bakit mananatili dyan? Hindi naman ginagawa pang ebidensya. Kaya balik muna sa pinanggalingan. Saka ang impeachment court naman na mag-decide kung bubuksan o hindi. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita, nagbigay ng tugon ang Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos nitong ilarawan ang nagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya sa Senate Impeachment Court bilang isang bloodbath at bludgeoning. Alamin natin sa report ni Kersilin Catang. Yun! Ayan, Attorney Sal. Ano po masasabi ninyo sa pahayag ng Malacanang? Kawawa talaga itong aling to. Naturingan pa abogado, pero mali lahat ang mga deklarasyon niya. Laban lang sa mga napag-aralan niya bilang abogado. Sabi niya, hanggang ngayon hindi naman niya sinasagot. Sinasabi niya lang, kasama sa freedom of expression. Pwede pa nga ba, yun ang nga ang sagot. Ang ibig sabihin, wala siyang ginawang pagbabanta. Hindi papasok yan sa paninira or sa pagbabanta na punishable under the law. Yun ang nga sinasabi. Hindi yun nasagot sa iyo. Lahat ng mga sinungalingan nyo, pagdating doon sa kaso ng pagbabantang sinasabi mo, o pagdating naman doon sa iba pang mga akusasyon, ay sinasabi nga ng saligang batas, prubahan mo muna. Kayo magpupruba, hindi nga si Inday Sarang kulit. Ayan. Attorney Sal, meron din balita din kahapon dahil itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating DILG Secretary Benhur Abalos bilang bagong cabinet secretary. Ayon sa Malacanang, magiging tungkulin niya ang magbigay ng estratehikong payo sa Pangulo at magsilbing ugnayan ng Malacanang sa mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at iba pang mga sektor. Kasabay nito, itinalaga rin ni Pangulong Marcos Jr. si Philip Lo bilang Secretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas at si Attorney Nesauro Ferme bilang kinatawan ng Academe ng Judicial and Bar Council. Yung sa pagbabalik po ni bagong Cabinet Secretary Benhur Abalos, sa tingin niyo po, Attorney Sal, makakatulong siya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Hindi. Tingnan nyo yung posisyon na binigay sa kanya, natatanda mo, inabolish yan. Inabolish yan ng Presidente Marcos Jr. Sinabi niya na walang saysay naman itong posisyon na ito. Duplication lang ito. Kung glorified
glorified assistant lang ito. Tapos binigyan mo ng posisyon. Kasi dati siyang DILG secretary at isang makapangyarihan na sensitibong posisyon. Ibinigay kay Remulla. Binalik na si dapat si Remulla pinalitan niya. Hindi. Kung baga, ano lang yun. Parang gantimpala niya sa pangangampanya niya sa Presidente Marcos Jr. nung nangampanya ito. Atong naging cabinet. Demotion nga yan eh. Kung ako hindi ko tatanggapin cabinet secretary, glorified. Ano yan? Wala yun. Ayan. Ayan nga, Attorney Sally. Marami na nagulat kahapon. Pero sa iba pang balita, inaasahan pa rin or inaasahan ng Malacanang ang pagbaba ng employment rate sa bansa dahil sa epekto ng global oil crisis. Kasabay nito, Ay na mga kabayan, kung gusto nyo panoorin yung kabuuan ng interview na yan, itong si Atty. Salvador Panelo, magpunta lang ho kayo dyan, dyan sa YT channel niya. Itawag kay Panelo. So Luis, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.